Nakakuha na nga ng spot ang ating Gilas Pilipinas sa semis sa OQT at literal na ginulat ang buong mundo matapos talunin ng ating national team ang rank number 6 na Latvia. Ngunit hindi magagawa yan ng Gilas kung walang isang Justin Noypi na magbubuhat sa Gilas Pilipinas. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang buhay ng nag-iisang Michael Jordan ng Pinas na walang iba kundi si Justin Brownlee. So umpisahan natin mga boss. Noong makapasok si JB sa pagiging professional basketball player noong 2011. Dito pumasok siya sa NBA draft, ngunit hindi siya pinalad na madraft sa kahit na anumang kuponan. Hindi dito natapos ang kanyang pangarap na makapasok sa NBA dahil pagkatapos nun ay naglaro siya sa Maine Red Claws sa NBA D-League. Kalaunan ay naging parte din siya ng New York Knicks sa parehong liga. At dito ay nakasama si JB sa training camp at summer league para sa kuponan ng Knicks noong 2013. Dito ay pinapirma siya ng kontrata, ngunit agad din naman siyang na-waive ng Knicks at naging free agent matapos lang ang 2 araw. Nakabalik pa si Brownlee sa D-League para naman sa team ng Baywalks. At dito ay nakilala na nila ang tunay na Justin Brownlee na katulad sa nakita natin sa PBA. Nakapag-average siya dito sa NBA D-League ng 13.9 points, 5.7 rebounds, and 2.3 assists sa buong regular season. Sa mga panahong ito ay personal siyang na-scout ni Coach Tim Cone para maging import ng Barangay Ginebra. Kaya noong 2016 ay tuluyan na nga itong nakapaglaro sa PBA para sa team ng Ginebra. At sa kanyang debut game kontra sa Alaska Aces ay kumana agad si Brownlee ng double-double kung saan nakapagtala siya ng 31 points at 13 rebounds. Hindi lang yon ang kanyang naging highlight sa buong taon dahil sino ba naman ang makakalimot sa buzzer beater na tira niya sa 3 noong Game 6 ng Governors Finals noong 2016 kontra sa Meralco. Sa unang season nga niya sa PBA ay halimaw agad ang kanyang naging average dahil nakapagtala siya ng 30.4 points, 12.3 rebounds na average. Kaya agad siyang hinangaan at minahal ng mga Barangay Ginebra fans. Kaya muli siyang bumalik sa PBA taong 2017 para maglaro muli sa Barangay. At dito ay pinangunahan niya ulit ang kanyang kuponan dahilan para makuha nila ang back-to-back champion kontra sa karibal nilang kuponan ng Meralco Bolts. Taong 2018 na naging parte si JB ng kuponan ng ALA Pilipinas at dito ay madali nilang nakuha ang kampyonato kontra sa Thailand. At pagkatapos nito ay muling bumalik si JB para maglaro muli sa Barangay Ginebra. Pero sa pagkakataong ito ay sa Commissioner's Cup na sa konferensyang may height limit na 6'10 ay makukonsiderang naging underdog itong si Brownlee sa ibang import ng ibang kuponan. Pero hindi naging problema yan dahil itinanghal pa siyang best import sa season na yon at naiuwi pa ang kampyonato para sa Ginebra kontra sa mas malakas na San Miguel. Sa pagtagal ng panahon, nakilala na siya at kumalat na ang kanyang pangalan sa Philippine basketball. Taong 2019 ay nakuha niya ang career high niya bilang isang professional basketball player. Nakapagtala siya ng 50 points, 20 rebounds at 7 assists kontra sa Magnolia. 2020 nang makuha nilang muli ang kampyonato. Ngunit hindi man siya ang itinanghal na best import of the year, ay siya naman ang naging MVP sa mga fans ng Barangay Ginebra. Aminin man natin o hindi, ay siguradong si Brownlee ang pinakamagaling na naging import sa PBA dahil sa ganda ng naging karera niya sa liga. Sa kabuuan ay nakakuha si Brownlee ng 6-time PBA champion at 3-time best import of the conference. At ngayon ay pinapangunahan naman niya ang Gilas para pabagsakin ang mga nakakatapat nilang kuponan sa OQT.